uran, kaya kunin mo na. Talaga? Sige, kunin ko na. Wow, wow, wow! Dami nga! Kunin ko na to. Baka kunin pa ng iba. Ano yun? Yay, ahas! Saging. Minsan may biglang tumutubo na saging sa paligid ng bahay namin. Tapos kinukuha ng tatay ko. Masasabi kong budget siya kasi hindi namin siya binili. Kung bibilhin mo sa palengke, mahal talaga ang saging. Binabayaran mo kahit yung balat. Nakikita kong inuulam to ng parents ko, kaya ginaya ko lang sila. Masarap siya gawing ulam, lalo na kung mainit yung kanin. Budget ulam lang yan guys, pero punong-puno naman ng sustansya. Kaya kung magpapatayo ako ng sarili kong bahay, gusto ko talaga yung may bakuran para makapagtanim ako ng sama ng loob. De, joke lang. Para makapagtanim ako ng mga gulay. Malaki na matitipid mo, healthy pa sa katawan. 'Di ba? Isa pang budget ulam na nagustuhan ko talaga, walang iba kundi ang tuyo. Halos maubos ko na yung isang kaldero na kanin dahil lang sa ulam na to. Nakakatipid ako sa ulam, pero sa kanin, hindi. Ang sarap niya kasi isawsaw sa suka o kaya sa kalamansi. Tapos ipaparehas mo pa sa mainit na kanin. May napanood ako sa YouTube na ginawa nilang special yung tuyo. Ang tawag nila dito, gourmet tuyo. Nung napanood ko yun, natakam ako. At naalala ko na ganito yung mga inuulam ko dati. So, nagkaroon ako ng ideya na magbenta kaya ako ng ganito. Sakto kasi na nasa lugar ako kung saan maraming supply ng masasarap na tuyo. Eli, tignan mo to. Ano yan? Gourmet tuyo. Wow, parang ang sarap naman yan. Sinabi mo pa. Tara, gawa tayo ng ganyan tapos ibenta natin. Sige, tara! So, bumili kami ng mga ingredients at inumpisa na namin ang paggawa. Sa unang attempt namin ay hindi maganda ang pagkakagawa namin. Pero nung kalaunan, na-perfect na namin ang aming gourmet tuyo. So, sinubukan na namin ibenta at ito ang kanilang mga feedback. Masarap yung gourmet tuyo ha. Nakailang kain ako. Yun na nga lang ata inulam ko ng 1 linggo eh. Hoy, bakla! Masarap daw yung gourmet tuyo, sabi ng friends ko. Masarap yung gourmet tuyo. Pero mas maganda kung gawa pa kayo ng extra hot spicy. Medyo nakukulangan pa ako sa anghang eh. Pinatikim ko sa mama ko. Masarap daw! My friend bought your gourmet tuyo and she says, try nyo to, masarap. And I replied, my ate made that. Sobrang saya namin nung narinig namin ang kanilang mga feedback. Dahil ang hirap din pala gumawa ng gourmet tuyo. Medyo matrabaho siya dahil tinatanggal pa namin yung mga buto para boneless yung gourmet tuyo. Ngayon, we are selling it online. Bili kayo guys para matikman nyo din. Meron kaming original flavor, spicy, at yung paborito ko, ang turmeric flavor. Para maka-order, i-click nyo lang yung link ng Shopee at TikTok shop namin na nakalagay sa description box. Thank you guys! Budget ulam sa kantin. Dati kapag alam kong wala akong uulamin sa tanghali, hindi ko ginagastos yung baon ko sa recess. Ang ginagawa ko, itinatabi ko tapos bumibili ako sa kantin. Ate, anong mga tinda nyo ngayon? Meron kaming sotanghon, sopas, at pansit. Anong gusto mo? Sige, yung sotanghon na lang po. Ay, hindi po pala, yung pansit na lang. Ano ba talaga? Yung pansit, ate, mukhang mas masarap eh. Dagdagan mo ate hehe. Dagdagan mo din yung bayad mo. Si ate naman konti lang. Sige na, loyal customer nyo naman ako eh. Ayan, dinagdagan ko na. Salamat! Mabait itong tendera na ito dahil pinapautang niya din sa amin yung mga natirang pagkain na hindi na nila nabenta. Boy, naalala mo ba yung tendera na pinag-uutangan natin ng champorado nung elementary? Oo, naalala ko. Kakilala ko lang yung mga yun eh. Naaalala mo ba kung magkano yung utang mo doon? Hindi eh. Ikaw ba? Hindi rin eh. Graduate tayo ng elementary, hindi natin nabayaran yung mga utang natin doon. Tingin mo masama loob nila sa atin? Hindi naman siguro. Tsaka, baka nakalimutan na nila yun. Dati, nung nagtratrabaho pa yung parents ko, gabi na sila nakakauwi. Minsan, hindi ko na maantay na makauwi sila. Buti na lang, may nagtitinda ng kikiam at fishball malapit sa bahay namin. Dahil gutom na ako, kailangan kong isacrifice ang naitatabing baon ko. Sorry baon, para manalo tayo kontra life, kailangan natin mag-sacrifice. Ate, pabili ng fishball at kikiam.
Oh, ayan. Wag mo naman damihan yung sausawan. Konti lang binili mo. Masarap kasi yung sausawan nyo eh. Asus? Sige na, kuha ka na dyan. Nung nakita ng mama ko na inuulam namin yung kikiam at fishball, bumibili din siya ng isang pack ng kikiam. Maraming budget ulam noon na ngayon ay nagsimahalan na tulad ng itlog. Gustong gusto ko pa naman sa itlog, yung nilaga. Tapos lalagyan mo lang ng konting asin or toyo, pwede na. Tapos kung gusto mo pang mas special yung fried rice mo, hahaluan mo lang ng itlog. Kaya may tinatawag na egg fried rice. Instant noodles. Mura lang yan dati. Ewan ko na lang kung magkano yan ngayon. Basta, masarap yan iulam. Madali pa maluto. Ang kailangan mo lang ay mainit na tubig. May sabaw ka na. Hindi ka na magsisisigaw ng, nasaan ang sabaw? Speaking of sabaw, yan ang naging ulam ng isang kaibigan namin. Pumupunta siya sa karenderya at humihingi lang siya ng sabaw. Shinare niya din sa amin yung tip na yon. Mga pre, gusto nyo bang makalibre ng sabaw? Oo naman, sarap kaya kumain kapag may sabaw. Wala akong ulam ngayon. Baka gusto yung sumama humingi. Masarap yung sabaw nila doon. Hindi ba tayo papagalitan kapag sabay-sabay tayong hihingi? Basta, isa-isa lang tayo hihingi. Ako muna mauna. Ate, pahingi po ng sabaw. Oh, wala ka na namang ulam ngayon. Wala po eh. Oh, eto. Ate, pahingi po ng sabaw. Parang bagong mukha lang to ah. Oh, eto. Okay, ako naman. Ate, pahingi po ng sabaw. Teka, kasama ba yung mga humingi kanina? Ay, hindi po. Sigurado ka dyan na. Ayos mga pre, may ulam na tayo. Sabi ko sa inyo eh. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, magkakasama tong mga to. Kayo, anong naging budget ulam nyo?